Kinabukasan ng magising, naikwento na rin namin kina Jinggoy ang nangyari habang kumakain kami sa isang kainan. Kita ko namang nahintakutan si Grace sa narinig, pero si Jinggoy ay pinagsawalang bahala lang ito. Sabi pa na baka guni-guni ko lang daw ang nakita dahil sa pagod. Sabi din ito na wag daw ako masyado magtititingin ng horror movies kasi nakakaapekto iyon sa aking isipan. Kinahaponan, pinuntahan ko sina Grace at Jinggoy sa kanilang kubo upang ayain namin ni Lorna na pumunta sa bayan. Bibili kami ng isda doon kasi plano naming mag-ihaw kinagabihan. Kinagabihan nga ay doon kami sa labas ng kubo nakatambay. Kaming apat, doon na kami kumain at medyo nagkainuman pa konti. Magamad ng 10:00 na ng gabi kami natapos sa naturang salusalo. Pumasok naman na kami sa aming mga kubo. Mga ilang oras lang ay naalimpungatan na naman ako. Parang may narinig na naman akong humahagikik. Pero maya-maya, naging iyak na ito. Sa mga panahong iyon, ay kinilabutan na talaga ako, Lady Jing. Parang ang lahat ng balahibo sa katawan ko ay nagsitayuan na. Rinig ko kasing lumalakas ang iyak na iyon. Hindi ko na natiis at ginising ko na si Lorna. Nainis naman dito sa akin kasi himbing na daw siya sa pagkakatulog at ginising ko pa. Kaya ayon nga, kumapang kami papunta sa bintana. Dahan-dahan naming hinawi ang kurtena. Sa pagkakataong iyon, pareho kami napatakip ng bibig ni Lorna nang makita namin may babaeng nakabitay ng patiwarik sa may punong kahoy. Sa paanong paraan, yun ang hindi namin alam. Medyo madilim naman sa parte na iyon, kaya ang nakikita lang namin ay ang nakatiwarik na babae. Nakasuot ito ng puti na bestida. Umiiyak iyon kanina. Pero pagsilip namin ay biglang humagik-hik ito at nanliliksik pa ang mga matang nakatingin sa amin. Dahil sa sobrang takot ay nagsigawan kami ni Lorna. Para kaming baliw na sumisigaw habang nagtatalukbong ng kumot. Maya-maya may kumatok sa pinto. Mabilis namin itong pinagbuksan. Nakita namin kaagad sina Jinggoy, Grace at ang 2 guard na nakatoka sa pagbabantay sa gabing iyon sa resort. Nagtanong naman kaagad sila. Si Grace naman ay yumakap sa akin na nag-aalala. Ano nangyari? Sabay patanong nilang lahat. May nakita kaming multo, ani Lorna. Anong multo? Aswang iyan, Lor, sagot ko naman. Nagtanong naman ang gwardya kung anong itsura at nilarawan ko naman ito. Umupo muna kami sa labas ng kubo. Naroon pa rin ang 2 gwardya. Mula sa kanila, nalaman naming dati palang may kahoy na akasya sa bandang doon sa tinatayuan ng kubo.
pinutol daw ito, sabi ng gwardiya, sa kadahilanang may aksidenteng nangyari doon. May isang customer daw na nagpatiwakal doon. Isang nursing student daw iyon. Mga 2 taon na ang nakalipas. Nasaksihan daw kasi nito ang pagtataksil ng kanyang kasintahan sa mismong resort. Mahabang kwento ng mga ito. Sabi pa nito na maganda daw ang babaeng iyon na nagngangalang Rose Mendez. Sayang nga lang daw at humantong sa ganoon ang kanyang buhay. Hindi totoong pangalan ang naturo ng babae, ang Rose Mendez. Itinago ko lang ito. Ang laki talaga ang mga mata ko sa narinig. Sino ba naman ang hindi? Ikaklase ko iyon sa unang taon ko pa lang sa college. Tandang-tanda ko pa nga yung Rose na iyon. Sobrang bait at mahinhin. Totoo ang sabi ng gwardiya na maganda ito. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi ko kilala ang nobyo nito. Hindi naman kasi kami magkaibigan. Nakilala ko lang dahil nga sa magkaklase kami. Kapansin-pansin din kasi ang kagandahan nito. Sinabi ng gwardiya na hindi lamang kami ang nakakaranas ng pagkapapakitang iyon ng babae. Maging sila rin. Hindi na lamang daw nila ito pinapansin. Gustuhin daw nilang umalis dahil sa takot. Malaki naman daw ang offer ng may-ari ng resort na wag umalis na lang. Pumayag naman daw siyang manatili. Pero kailangan niya ng may kasama sa gabi. Kaya itong isang gwardiya ay pumapasok lang kinagabihan. Nang umagang iyon, napagdesisyonan na lang naming tapusin ang aming bakasyon. Umuwi kami. Nagtaka nga sila papa at mama. Naikwento naman namin ang aming karanasan. Kaya sinabi na lang nila na buti at walang nangyaring masama sa amin. Umuwi na lang ang mga pinsan ko kinabukasan. Natulog pa kasi sila ng isang gabi sa bahay. Gusto pa rin kasi nilang makipagkwentuhan kina mama at papa. Sa kadahilanang matagal na naman daw silang hindi makakabalik sa amin. Hanggang dito na lang ang karanasan kong mystery, Lady Jing. Maraming salamat din sa iyong mga tagapakinig. Thank you so much sa mga listeners. Dumako tayo sa shout out. Shout out nga pala kay Mera Flor sa Mabini, Tagum City. Maraming salamat sa palaging pakikinig. Magandang hating gabi.